Hello, so meron lang ako share sa'yo, bigla lang naisip ko lang siya 'no, so ano lang tayo dito, raw clip lang. Raw clip lang, eh, 'no. So, naisip ko lang siya, so kung trader ka na struggling or, nahihirapan ka or di mo alam kung saan magsisimula or maybe pasuko ka na or kung ano man 'no. So, baka makatulong din sa itong lesson 'no or valuable lesson na natutunan ko sa mga mentors ko na hinding-hindi ko makakalimutan 'no. So, shoutout sa inyo Coach Ots, Coach Chok 'no. So, sa kanila galing 'tong lesson na 'to. So simula tayo sa I think konting backstory lang. So, nung time na nag-start pa lang ako, mahilig ako mag-ano nun, eh, mag-set ng goal, mag-set ng challenge. So, siyempre para improve mo yung life, di ba? So, maka-reach ka ng new heights, di ba? New goals, parang ganyan and everything. So, every time may na-encounter akong problem or manghihingi ako ng advice, magre-reach out ako sa mga mentors ko, "Coach, alam mo ba yung mga ganito, ganyan, ganyan." So, always nilang response sa akin is hindi answer directly. So, instead tinatanong nila muna ako, "Diyan, ano yung data mo diyan? May data ka ba diyan?" So, parang gano'n 'no. So, siyempre ako nung time na yun ang answer ko lang is, "Ito ata coach," parang gano'n. So, parang 4 ata, 5 ata. So, depende kung ano lang yung data data na maisip ko. So, parang hindi siya super accurate 'no, so parang gano'n. So, ah, do'n ako nagkaroon ng realization na, "Oo nga 'no, bakit hindi ako nagta-track 'no?" Parang gano'n. So, kasi ako na-observe ko sa kanila sa mga mentors ko. So, sa business nila or sa personal goals nila in life, so always silang nagta-track. So, that way, nakikita nila kung saan specifically yung problem. And then from there, dun sila gagawa ng, ah, informed decision kung ano yung solution nila, 'no? So, parang gano'n. So, para mas efficient ka, 'di ba? So, kumbaga hindi ka nanghuhula lang kung ano yung iso-solve mo, 'no? Baka baka ito 'yan, problem A or problem B or or kung anong problem yun, 'di ba? So, parang gano'n. So, anong relation niya, 'di ba, sa trading? So, actually itong lesson na 'to natutunan ko nga 'to sa kanila, in-apply ko 'to sa trading journey ko. Na-realize ko hindi ako nagta-track 'no, ng data ko. Ang alam ko lang dati is nasusunugan ako or, mali yata yung strategy ko or hindi yata para sa'kin yung forex, so parang gano'n 'no. So, lagi lang ako emotional, so gano'n lagi nangyayari. So, without knowing kung ano talaga yung nangyayari in the background, 'di ba, dun sa mismong execution ko. So kumbaga para akong blind 'no, blinded ako sa kung ano yung nangyayari. So parang ganyan. So kasi I think, hindi ko lang alam ngayon 'no, so kasi I think sa ibang community or ano, so, ine-encourage siya ng mga coaches na mag-journal parang ganyan. So pero, ah, parang ano lang yun, eh, konting tawag dun, so parang nag-buy ka lang ba, nag-sell ka lang ba, pero wala masyado yung data, parang gano'n, yung data ng, trading system mo, parang gano'n. So, kaya ako nag-develop ako ng tracker na mata-track ko kung ano yung nangyayari sa buong trading system ko, 'no. So, kahit wala akong kaalam-alam kung paano maggawa ng tracker nun. So, eto na eto nakagawa nga ako ng tracker and then from there, hindi na ako namula 'no, kung ano yung ayusin ko. So, parang let's say based sa data ko ang problem ko lang pala is yung risk management, 'di ba? So from there, ang ayusin ko lang pala is discipline, yeah. So or kung okay naman yung risk management ko, tapos mababa lang yung win rate ko. So it means ang ayusin ko lang is maybe yung trading system ko, let's say analysis ko. Baka hindi ko pala so super naintindihan yung approach or yung framework or yung strategy. So parang ganyan. No, so from there, kumbaga nawala na yung hula, 'di ba? So, kasi dati nanggaling ako sa point na parang, ita-try ko 'tong strategy A kasi baka kaya ako natatalo kasi hindi yata nagwo-work 'to. Tapos, magha-hack ako, lilipat ako sa strategy B, 'no. So, tapos gano'n pa rin, 'no, so parang hindi pa rin nagwo-work, 'no. So, parang hindi yata para sa'kin 'tong ano, 'tong strategy na 'to, maybe ito yung pinaka-match sa'kin, so parang gano'n, 'no. So, kumbaga nag-strategy hop na lang, so without knowing kung ano talaga yung exact problem, 'no? So parang gano'n. So, yun din yung gusto kong share sa'yo ngayon. So i-she-share ko sa'yo ngayon yung, tracker ko na ginagawa 'no. So I think yun yung pinakang, valuable lesson na gusto kong i-share sa'yo bago tayo mag-isip kung ano yung problem sa trading system natin, bago natin isipin strategy, bago natin isipin, hindi ko ata gets 'tong element na 'to or,
hindi ata okey sa'kin 'tong school na 'to 'no, so community na 'to 'no. So, I think the best way to inspect is, alamin muna natin kung ano yung data natin 'no, so parang ganyan. So, which, kapagka nagawa mo yun, so sobrang I think sobrang game changer siya 'no, sa trading journey natin. So, share ko sa'yo yung ano, yung video, So, yung video tuloy yung tracker 'no. Okey, so kita-kits, kita-kits. So ayan, so share ko sa itong, Trendly Clarity Tracker 'no. So parang siyempre kung naliligaw ka na sa trading mo, hindi mo alam kung anong gagawin mo. So ito yung pinakang unang ko. So first thing first is alamin muna natin yung data, 'di ba? Data nung kung ano nga ba yung nangyayari sa trading mo. So para from there, alam natin yung starting point and then makita natin kung saan nagli-leak, 'di ba? Ano yung problem and then dun tayo gagawa ng informed decisions 'no. So kung anong iso-solve mo. So ayusin mo lang ba yung discipline mo or maybe yung approach mo hindi maayos 'no. So parang ganyan. So for me yun lang naman talaga yung pinaka-problem sa trading, either risk management o hindi mo lang naintindihan yung, pinakang analysis mo or parang pinakang chart analysis mo 'no. So eto, bibigyan kita ng copy nito sa baba 'no. So click mo lang yan sa ano, maglalagay ako ng copy diyan sa baba ng ano, ng tracker na 'to 'no. So tapos, gawin mo lang is punta ka lang dito sa upper left, so meron ka diyang makikitang file and then make a copy ka, 'no. So make a copy and then yan, so lagyan mo lang pangalan kung anong title 'no. So make a copy ka lang niyan. So unang-una, so kung struggling ka sa trading mo, hindi mo alam kung anong nangyayari and everything or lagi ka nasusunugan, so iche-check muna natin yung data 'no. So punta ka dito sa trades na tab and then ilalog mo yung mga trade mo 'no. So ano ba yung mga trade mo? Let's say XAU, USD, check mo yung history 'no, ng MT5 mo. So, check mo yung history nun ta's i-log mo lang and then be honest as much as possible kasi data mo 'to 'no. So, wala namang makakita niyan, ikaw lang, eh, 'no. So, tsaka para makita mo kung ano yung ayusin mo talaga. Okay, so XAU USD or Euro USD, ano pa ba? BTC USD, BTC USD, ah, AUD USD, 'no. So, kung ano yung mga trine-trade mo. Kasi XAU USD ulit, no, ayan. So, tapos, XAU USD. So, log mo lahat, no. So, kung ilan yung naging trades mo. So, check mo yan sa ano mo, sa tracker mo. And then, check mo kung nag-buy ka, nag-sell ka, no. So, lagay mo lang. So, ganun-ganun lang yan. So, madali lang yan. Okay? Tapos yung lot size, so baka malaki ka mag-lot size, 0.1 ka siguro, 0.3, no? Tapos 0.05, no? 0.02. Yeah, so, tapos, ano pa ba, nag-o-one lot ka siguro, no? Eto, 0.09, no? So, parang ganyan. So, tapos, lagay mo yung, ano mo, yung result, no? So, positive or negative. So, let's say dito, positive 20, dito, negative 80, no? So, eto, nasan ba? Eto, negative 80, no? Tapos, dito, positive, ano ka naman dito, 24. No? So, kung ano yung nasa tracker mo, no? So, ilagay mo lang, no? Tapos dito, let's say, 0.03 lang eh. So, mga ano lang yan. So, let's say, negative ano ka lang dyan, 15. No? Tapos dito, um, let's say, negative 20 ka dito. No? Negative, let's say, 80. Kasi one lot yan eh. Tapos dito naman, let's say, positive ka ng mga 15. No? So, parang ganyan. So, log mo lang lahat ng ano mo, nasa history ng MT5 mo. And then from there, so makikita mo yung pinakang actual data mo. No? So, turo ko naman sa'yo para mag-refine, no? Based sa data mo. So, let's say, based sa data ko, ito yung nakita ko. So, pinakang titingnan lang natin dito major is itong apat. No? Winning rate, losing rate, average profit per trade, and then average loss, no? Per trade. So, ito yung pinaka-important, no? So, dito, makikita mo dito sa data na to, nakita ko dito, 50% yung win rate ko. So, okay pa to, actually, no? Kasi 50% win rate, mataas pa yan, eh, no? So, para sa akin, kapag in-apply mo yung 1:2 is to reward ratio, 40% win rate lang, supposedly, dapat positive yung account mo, no? And then, based dito sa data, nakita natin na yung average profit and then average loss niya is mas malaki yung loss as compared sa profit, no? So, yun yung problem, di ba? So, yung problem pala is discipline lang sa risk management. So, it's either baka hindi ka pa marunong mag-compute ng ng lot size, parang ganyan, ng risk management, or maybe discipline problem talaga. No? So, gusto mo lang bumawi ng bumawi or parang nagre-revenge trade, no? So, parang ganyan. So, dalawa lang yun eh. So, kung mababa yung win rate mo,
So, ang mababang win rate mga nasa 30-20% win rate. So, ang problem mo diyan is yung trading system mo. So, it's either hindi mo siya fully nage-gets or, nalilito ka dun sa strategy, something like that, 'no? And then, paano naman kapag ang problem mo is ito, yung average profit and then average loss. So, kumbaga mas malaki yung loss mo as compared sa ano. So, ang problem naman dun is yung discipline or maybe, the way you manage yung risk management, 'no? And so siyempre kapag problem mo is yung skill, 'no, so let's say ang problem mo lang is winning rate, so all you need to do is, i-master lang yung chart analysis, yung decision making, so maybe yung, patience mo from there, 'no, so nade-develop mo ba yan, nag-e-early entry ka ba, tawag ito, nag nawala, eh. Nag-e-early entry ka ba, nanghuhula ka lang ba, 'no, so parang gano'n, 'no. So 'yan yung pinakang ano niya, yung pinakang, parang pag-diagnose, 'no, so based sa data mo. So hindi tayo nanghuhula na parang, "Coach, hindi ako profitable, ano kaya problem ko?" Maybe ang problem mo diyan ano, baka, discipline. So pero based sa data, okey naman pala yung risk management, 'no, so parang gano'n. So, mas maganda yung hindi tayo nanghuhula kung ano yung aayusin. Instead, based sa data mo kung ano yung aayusin mo. And then from there, mas madaling mag-isip ng solution, 'no. So kung problem mo win rate, so maybe, hindi mo naintindihan masyado yung approach mo or, yun nga nanghuhula ka, nagre-reverse trade ka or kung ano man, so parang ganyan. So tapos, kung ang problem mo naman is itong win rate, so itong average profit, average loss, so risk management problem naman yan. So gets mo yung, pag-locate ng problem, 'di ba? So hindi siya yung hula-hula, 'no. So I think ito yung pinakang first step, 'no. So kapagka naliligaw ka sa trading, hindi mo alam kung ano nangyayari sa trading mo or feeling mo pasuko ka na or kung ano man, so give it a shot, 'no. So ilagay mo dito yung ano mo, yung data mo sa ano mo, sa MT5 history mo. So lagay mo lahat. So kahit ilan yan, kahit abutin pa yan ng ano, 1,000, 'no. So lagyan mo lang, 'no. So actually di pa pala naayos 'to, eh. So ilagay natin o kahit 200, 'no. Ayan, so lagyan natin. So ayan. So parang gano'n. So, bibigyan kita ng copy nito and then from there, i-check mo yung data mo kung ano yung problem. Kung problem ba is risk management, ang problem ba is, winning rate, and then from there, ikaw mismo, alam mo na yung solution niya. So tapos kapagka na-breakthrough mo na, ano mo na, libre mo na lang ako. Okay, so yun lang. Kita-kits ulit sa next.